Hey guys, 2,000 pesos sa smartwatch versus sa 20,000 pesos sa smartwatch. Actually, 24K pa nga yung SRP ng smartwatch na yan. Ginawa ko na lang siyang 20K sa may title para mas medyo maganda siyang tingnan. And for this video guys, tingnan natin kung malaki ba ang difference ng dalawang relo na yan. Kahit napakalaki ng difference nila sa mga SRP nila guys. Unahin natin dito sa may presentation ng package. Siyempre straight to the point itong si Halo. Simpleng box lang siya with charging cable at isang extra strap tayo dito. Dito kay Apple Watch, asahan natin na mas premium yung kanyang packaging. Ang nakakatuwang part dito guys, actually hindi sa akin itong Apple Watch, hiniram ko lang yan. Para may compare dito, at itong extra strap ni Apple, mas mahal pa. Compare sa may mismong smartwatch natin na si Halo. Dahil kulang 3,000 yung kanyang SRP. Yung mismong strap lang niyan guys, mas mura pa sa may Halo smartwatch natin na 2,000 pesos lang. Sa display, naka 2 inches AMOLED display si Halo at 1.9 inches naman si Apple. Malaki ng konti si Halo, pero syempre mas smooth at mas premium si Apple dyan. Pero para sa may gintong kamurang presyo, talaga napakaganda at napaka-smooth ng display ni Halo RS5. Pwede yung naka always on display, pwede rin naka raise to wake para makatipid tayo ng battery. At speaking of battery guys, simula nung binuksan ko to, at ginagamit ko na siya ng kulang 1 week, pero still itong si Halo hindi pa rin siya nalolobat. Kahit tulog guys, suot ko pa rin yung smartwatch na yan. At ang main issue ko nga dito sa may Apple Watch, kahit napakamahal niya, napakabilis niyang malobat. 2 days lang guys yung sagad ng battery life niya. Kadalasan maghapon lang is lobat na siya agad. Pag connected yung Halo Watch nyo sa mismong smartphone nyo guys, pwede kayong sumagot ang tawag dyan. Pagka malayo sa inyo yung smartphone nyo, still masasagot nyo pa rin yan. Sa mga mahiling mag-exercise dyan, sulit din yan. Dahil meron siyang 150 workout modes, yan si Halo RS5. Meron din siyang health management guys. Pagka-swipe natin dito sa may right side guys, nandito yung ating sleep monitoring. Lumalabas po dito kung ilang oras lang tayo natutulog. Then dito yung kanyang heart rate sensor, blood oxygen na measuring, tsaka yung stress. Yan, yung mood natin. Marami po siyang mga scanner dyan. Kumbaga, depende na po ito guys, depende sa pangailangan natin. Pero at least nandiyan siya lahat. Marami pong pwede magawa yung watch na to guys. Para sa may around 2,000 lang na presyo niya. I think napakasulit din na yan. Maganda naman guys ang watch na yan. Dahil up to 1,000 nits yung kanyang brightness. Kahit direct tayo sa may sunlight, still maliwanag pa rin siya. At naka 6/3 sa display pa siya. Kung papasin nyo guys, one button lang siya dito sa may gilid. Pwede siyang pindutin. At pwede rin ikutin. Depende sa gagawin natin. Overall guys, para sa akin yung mga basic na ginagawa ko sa ganitong kamahal na relo, kaya ko rin gawin dito sa may 2K pesos lang na relo. Kaya para saan pa yung ganitong kamahal na relo? Kung kaya rin naman siya na mas mura. Like ng pagsagot ka ng tawag, meron din siyang calculator, saka ng mga notification, lalong-lalo guys sa may alarm clock. Gamit na gamit sa akin siya doon. At marami pang iba, tapos napakatagal pa nga niyang malobat. Kung pwede sa may Apple Watch guys, na napakabilis malobat. Thanks for watching.